Tulad ng binanggit ni suspended Bamban Mayor Alice Go sa isinumiting excuse letter kahapon, absent nga sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang alkalde. Wala rin siyang abogadong pumunta. I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Go for her to attend the next hearing. Kay Go Huaping, alias Alice Go, aarestuhin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Cited in contempt si Mayor Go at iba pang miyembro ng pamilya Go, pati ang accountant niyang si Nancy Gamo at si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nahatulan sa PDAF scam na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng Pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Bago makapaglabas ng arrest order, kailangan munang mag-issue ng komite ng show cause order para sagutin ang kampo ni Go. Pag hindi katanggap-tanggap ang paliwanag nila, saka uusad ang utos na arestuhin sila. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa si Go. Naka-alerto rin ang pangalan niya sakaling subukang umalis sa Pilipinas. Sa pagdinig, inilabas ni Senador Sherwin Gatchalian ang birth certificate at school records ni Go. Sa isinumite raw niyang birth certificate sa paaralan, nakasaad na ang Chinese national na si Wen Yilin ang nanay niya. Si Go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. Iprinisenta rin ng NBI ang fingerprint examination nila kay Go at Chinese national na si Go Huaping. Sure po tayo ngayon na si Alice Go po at si Go Huaping ay isang tao lamang po. Si Wesley Go at si Go Woxiang Dian ay isang tao lang po. Nadiskubre rin umano ng NBI na ang isa pang kapatid ni Mayor Go na si Sheila Go may kapangalan din. Sa ating pagkukumpara ay lumalabas po na iba rin ang larawan ito kaysa doon po sa Sheila Go na sinasabing kapatid. Ang pangalawang Sheila Leal Go, pareho ng address ng pangalawang Alice Leal Go. Pero nang puntahan ng NBI, walang nakatirang Alice o Sheila Leal Go roon. Sabi ng abogado ni Mayor Go, hindi nagtatago ang kanyang kliyente. Sakaling magpalabas daw ng order of arrest ang Senado, pwede silang mag-file ng motion para ma-lift o maalis ang order. Naman niya naman kaya siya kinokontent kasi kailangan niya magsalita doon. Pagka naman nag-appear siya doon, nagsalita, madali naman natin ipalist yung mga warrant na gano'n. Kanina dumulog sa Korte Suprema ang kampo ng alkalde para hilingin patigilin na ang Senado sa pag-iimbita kay Go bilang resource person. Humiling din siya ng Extremely Urgent Temporary Restraining Order o TRO para hindi maipatupad ang subpoena ad testificandum na nagre-require kay Go na dumalo. Katwiran ng kampo ni Go, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction daw ito. Matapos din daw dumalo sa Senate hearing, naging target ng online ridicule and humiliation si Go at tinawag na Chinese spy at naakusahan ng paggawa ng krimen. Ang dami niya ng kasong sinampas sa kanya, so yung kanyang constitutional rights self-incrimination, nakataya na doon. Pangatlo, marami ng breach of privacy ng buhay niya na naisa publiko na dapat hindi. So, hingi kami ng tulong sa Supreme Court na ma-excuse sa ganyang mga hearings. Paglilinaw pa ng abogado ng alkalde, tanging si Go lang ang kliyente nila at hindi kasama ang kanyang mga kaanak. Humarap din sa pagdinig ng Senado kanina si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nagsabi noong may dating cabinet official na naglobby umano para sa ilang Bogo company. Aniya, nakipag-appointment sa kanya noong July 2023 si dating Secretary Harry Roque. Kasama nito si Cassandra Ong ng Lucky South 99 Pogo na niloko umano sa pera at umabot sa $250,000 ang hindi nababayaran sa PAGCOR. Noong panahong yon, may lisensya sa PAGCOR ang Lucky South 99 pero kalaunay ni-raid sa Porac, Pampanga. Sabi din po, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil nga naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. Pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si Attorney Harry Roque. Hindi po naman niya ako
pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. Wala akong senaryo na ng braso siya. Wala po. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado. Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan. Siya ay abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. Mariin namang itinanggi ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99 o anumang illegal na pogo. Whirlwind Corporation daw ang kliyente niya, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Porac Pogo Hub. Hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sineserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South, at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Ayon naman sa abogado ni Cunanan, hindi niya natanggap ang sabina kaya hindi nakarating sa pagdinig. Makikipagtulungan din daw sila sa investigasyon ng Senado. Sa gitna ng mga issue sa Pogo, sinabi ng PAGCOR chief na ipagbabawal na nila ang mga Pogo Hub. In the meantime, that wala pa namang order ng closure, this early, I can inform everybody that we will not allow any hub existing or going to be applied for. We will not approve it anymore because we want to be site-specific and building-specific. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.